So sige po, samahan niyo po ako in 1 Corinthians chapter 12. I'm reading the book of NLT, New Living Translation. In verse 12, sabi niya, the human body has many parts, but the many parts make up one whole body. So it is with the body of Christ. Some of us are Jews, some are Gentiles, some are slaves, and some are free. But we have all been baptized into one body by one Spirit, and we all share the same Spirit. Then in verse 14, yes, the body has many different parts, not just one part. If the foot says, I am not part of the body because I am not a hand, that does not make it any less a part of the body. And if the ear says, I am not part of the body because I am not an eye, would that make it any less a part of that body? If the whole body were an eye, how would you hear? Or if your whole body were an ear, how would you smell anything? Let us all pray. Father, in the name of Jesus, we thank you and we honor you. We acknowledge the Holy Spirit who is our great teacher this morning. Maraming salamat naman na pinagkatiwalaan mo lamang ako bilang daluyan ng iyong mga salita. I speak anointing to your people right now in the name of Jesus. Anointing for an open heart and mind of understanding. Truly, Father, that in the name of Jesus, bukas ang aming isip at puso para tamnan ng iyong mga salita. We rebuke yung pagkilos ng kaaway to destroy the battlefield of the mind. But we release the power to receive every word na bibitawan mo in the name of Jesus. And once again, Father, tinataas ko sa iyo ang sarili ko. Thank you for the anointing that will flow naturally in me, only as a mouthpiece, only as a vehicle of your word. But Father, this is what I decree and declare, that when I release your word, you will release the power and the energy to transform our heart, renew our mind, and even upgrade our practical situation. It is your word that will be magnified this morning. We must decrease, but Jesus must increase in us. Father, you deserve all glory and praises and honor, for all belong to you. In Jesus' mighty name, amen, then amen. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Alam niyo po, sabi niya, it is about the body or the body parts. Sabi nga po, dun sa mensahe, madalas, napapakinggan na natin kung gaano tayo ka-importante as a person. Kung paano tayo tinawag ng Panginoon as a person. At kung i-recall po natin ang ating Module 1, ipinakita doon, ang isa sa pinakamalaking emphasis na ipinakita sa Module 1 is our character. That you are a good seed, you are the light of the world, and you are the salt of the earth. Kaya kung titingnan po natin, in-establish sa ating Module 1 kung gaano tayo ka-importante bilang tinawag ng Panginoon. Pag sinabi nga sa good seed, every time na kung saan tayo itatanim, kahit sa lugar, mapaeskwelahan yan, mapatrabaho yan, mapabahay yan, you will be a good seed. And you are a good seed. Kasi pag sinabing you will be, dumarating yung pagkakataon na may struggle sa buhay mo, pero nagtatagumpay ang pagiging good seed mo. Pero dapat you are a good seed. So pag sinabi naman you are the salt of the earth, pag sinabing salt, we can preserve. Di ba yun yung sinasabi? Napipreserve natin. Kaya pag sinabing preservative, may mga tao tayong nakakausap kung saan tayo itinanim. Ang purpose po noon, kung sila man ay merong mga pagkakataon ng pagkakamali sa buhay nila, may kalungkutan o anumang bagay, ikaw ang preservative. You can preserve them. Kaya nga may mga pagkakataon na nasa depression na sila, but you are the salt na pipreserve mo sila dahil kapag nakausap ka, nagkaroon ng pagbabago sa buhay nila. Amen. And if we are the light of the world, every time that we are in darkness, lagi po sinasabi na tayo ang nagdadala ng kaliwanagan. Kaya yung mga nadidiliman at naguguluhan, pag nakakausap tayo, nagkakaroon ng transformation of the heart, nagkakaroon ng renewal, kasi nagbigay ka ng kaliwanagan. So ang ganda. Ang ganda na dun sa ating module na set up tayo, na yung tatlong klase na ito, na pagkatao tayo yon, kasi tinawag tayo ng Panginoon. Dito natin i-connect yung verse natin this morning.
Kung titingnan po natin sa verse na binanggit sa atin ng Panginoon, how is it related dun sa sinabi sa atin ng Module 1 na tayo ay seed, salt, and light of the world? Tingnan natin ngayon about the body of Christ. Kasi pwede natin sabihin na ito ang tawag sa akin ni Lord, I am a good seed. At minsan pwede tayong kumilos na nag-iisa na napapabayaan natin that we are member of one body. Pwede natin tingnan ng sarili natin, I am a good seed. At every time na makikisalamuha ako, dala-dala ko yung pagiging good seed, pwede yon. At walang masama doon. Pero itong verse na pinakita natin, hindi lang ikaw as a person, kung hindi we are part of one body. At ang pagkakasabi niya, different parts, marami. Hindi po nag-iisa. Sabi niya, not just one part. So kung i-connect mo ang sarili mo that you are a good seed, you are the light, the salt of the earth, at part ka sa loob ng body of Christ, ibig sabihin, dapat lahat ng mananampalataya, they are a good seed, a light, and the salt of the earth. Pero, bakit maraming pagkakataon sa buhay natin na kapag nakasalamuha na natin ng nakakarami, nagkakaroon na tayo ng exceptional value. Parang nakikita natin na ako lang ata ang good seed. Ako lang ata ang light. Ako lang ata ang salt. Parang yung kapatiran ko na to, parang hindi ko nakikita na kumikilos ng katulad ko. Kaya minsan, pag hindi natin nakita that we are part of the body and we have a different parts, at yung kasipagan natin, kagalingan natin, at yung nalalaman natin sa personal na pangunawa natin, at hindi natin nilawakan ang puso't isipan natin base sa sinasabi ng Panginoon, pag may nakita tayong kapatiran at hindi kumilos ng katulad natin, na-frustrate tayo. Kasi ang nararamdaman natin, bakit hindi tayo parehas ng pagkilos, samantalang parehas tayong mananampalataya. Tama po ba? Kasi ang expectation natin, kung paano tayo kumikilos, paano tayo gumagawa, lalo na pag napakasipag natin, ang ina-expect natin sana, kaparehas tayo ng iba. And because of that, pag hindi na-meet ang expectations natin, though we are part of the church, nagkakaroon tayo ng offenses at na-offend tayo sa kapwa natin mananampalataya. At yun yung nagiging masakit. Kaya nakakapasok ang enemy to destroy the body of Christ is because of this attitude. Hindi naman niya ginagamit eh. Minsan nakikita mo, alam niyo po mapapansin natin, pag naging sobra tayong confident sa pagkakatawag ng Panginoon sa atin, at hindi tayo naging sensitive sa iba, nakakalimutan natin na dapat dumarating ang pagkakataon, nagpapakumbaba tayo. Kasi kung nagagawa man natin ang mga bagay na pinapagawa ng Panginoon, sa Kanya pa rin galing yun. Ipinahiram pa lang sa atin yun. It's not ours. Pinagkatiwalaan lang tayo. Kaya nga ang itinuturo dito, since we are part of the body, tingnan natin, ano nga ba ang pagkakatawag ni Lord sa atin this time? Kasi dapat lang na sa bawat mananampalataya, nagkakaroon tayo ng personal realization, ano ang paggamit natin sa panahon na ibinibigay ng Diyos sa atin. That in spite of sa pagkukulang natin, God is good all the time. At the only way to return that goodness of God is yung pagiging part natin sa kingdom niya and to the body of Christ. Amen. So in verse 15, ang sabi niya, if the foot says, I am not a part of the body, because I am not a hand, that does not make it any less a part of the body. Then in verse 16, and if the ear says, I am not part of the body because I am not an eye, would that make it any less as part of the body or a part of the body? Alam niyo, tingnan natin yung picture natin as a person. Na-evaluate ba natin ang sarili natin? Bakit nga ba ang ating ulo? Nandyan ang mata, nandyan ang tenga, nandyan ang bibig, di po ba? At nandyan ang dila. Bakit hindi siya inilagay sa lower part of the body? Kasi pag titingnan natin, bakit nga ba ang mata, ang tenga, ang bibig, at saka ang dila nasa head? Hindi po sa shoulder, hindi sa paa. Kung titingnan natin, kasi pwede natin sabihin, kasi mukhang masagwa, Pastora. Alam niyo kung bakit lang mukhang masagwa? Kasi nakasanayan na natin na nasa taas siya.
Pero kung initially, we are created for that, hindi yan masagwa kasi yun ang totoo. Pero dahil nakasanayan mo, masagwa. Pero hindi inilagay ng Diyos ang mata, ang tenga, ang bibig, at saka ang dila sa head kung hindi may purpose siya. You know why? Kasi sa body of Christ, may tinatawag na head, ulo. And the head is no other than Jesus Christ. Di mo ba? He is the head. Kaya lang, hindi natin siya nakikita. Hindi siya visible on our naked eye. Hindi natin siya kasama. Pero, ang nagpapatakbo ng head is no other than Himself. Pero bakit may tenga? Bakit may mata? Bakit siya nang nakalagay dyan? Kasi, ang head, kailangan niya ng may nakakakita para sa kanya. Yan yung kanyang mga representative. Pagdating po sa body of Christ, yan yung mga tinatawag na core group. Yan yung mga tinatawag na nasa top. Hindi po top in position, kasi ang sabi nga ng Panginoon, kung sino yung mga tinataas, binababa. So, hindi top in position lang. Nandyan yan, kasi as God's representative, kailangan niya nakakakita sa lahat ng ginagawa ng kanyang mga anak. Kaya pagdating sa church, meron tinatawag na ay overseer. Tinitignan niya, binabantayan. Kasi pagkadating po sa gano'n, pag sinabing may overseer, nakikita niya what's going on. What's the problem? Ano yung kailangang ayusin? Hindi po yun nagagawa ng tainga. Kasi ang nakakakita lang noon, ang mata. Kaya nga pag nakita ng mata, may taong dumating at nalulungkot, hindi naman nakikita ng tenga yung dumarating na nalulungkot. Ang nakakakita noon mata. Kasi meron siyang pagiging sensitive na nalalaman niya sa pagtingin niya kung anong pinoproblema. Kaya nga sabi, the eye is the lamp of the body. Di ba? Kaya minsan sabihin mo, I'm okay. Pero pagdating sa mata, nakita mo may kalungkutan, alam mo there's something wrong. So pagdating sa body, yun yung mata, may overseer, may tumitingin. At ang mata, habang nakikita niya yung mga pangyayari, hindi naman pwedeng nakikita lang niya. Ano ang pwede niyang gawin? Kailangan niyang makipag-coordinate sa part of the body. Sino yung gagawa nun? Yung bibig. Kasi kung meron siyang nakita na kailangan niyang i-address, kailangan niyang ayusin, kailangan niyang bigyan ng counseling, sino ang gagamitin niya? Yung bibig. Kaya nga sasabihin, habang nakita ng mata, nagmi-minister sa bibig, yung bibig, automatic, siya yung nagsasabi, alam mo may kalungkutan ka, baka pwede nating pag-usapan, baka pwede mong i-share sa akin, baka makakatulong. Tama ba? Ngayon, kung titingnan natin, may mga pagkakataon na hindi man nakikita ng mata, pero dahil ayaw ng Diyos na hindi tayo maging organized, because God is a God of order and discipline, anong gagawin niya? May tenga. Kasi hindi lahat nakikita ng mata, pero nadidinig ng tenga. Hindi lahat nakikita ng mata, kasi wala ka doon, pero may tenga na pwedeng gamitin na marinig mo kung ano yung pwedeng mangyari. Kaya nga minsan, pag naririnig natin, may kapatiran tayong may nasasaktan, may kapatiran tayo na walang pera, because of the sa tengang narinig natin, anong nangyari? Nakikipag-coordinate yan sa bibig. Sabihin niya sa bibig, meron tayong kapatiran na walang pera. Narinig niya yon. Ano sasabihin ng bibig? Ganun ba? O sige, gagawa tayo ng tulong para sa kanya. Pakita natin, sino kumikilos nun? It's all about the head. At pagkatapos nun, alam nyo ba na merong part sa head ang medyo dangerous? Alam nyo kung ano? Ang dila. Diba? Because the Bible says, ang dila, napakalait na parte, hindi mo nakikita na nasa labas, akala mo okay na ang mata, okay na ang tenga, okay na ang ilong, dahil naaamoy, okay na ang bibig. Pero may isang dila, it is a smaller part sa head, but can destroy everything. Amen? Ang liit-liit niya, hindi niya nakikita, pero sabi nga, once na nagsalita siya, it is like a fire that can destroy the whole forest. Ganon siya katindi. Kaya ang sabi natin, bakit hindi na lang inilagay ang dila sa ilalim ng paa na kapag ka nagkakaroon ng pagsasalita, tapakan mo na lang, tapos na. Eh, problema nakatago siya.
Eh kaso, hindi ka makakapagsalita pag wala yung dila. Kailangan mo siya. Yung narinig mo, pag pangit ang sinabi ng dila, sablay ang narinig mo. Yung nakita mo, pag pangit ang diniliver ng dila, sablay ang nakita mo. Pagka may naamoy ka, kahit nagdududa, pag sinabi ng dila, yung mga ganun siya katindi, like, kasi it can destroy. Then tignan natin at ikukumpara natin as a church. Na parang pagtitingnan natin, bakit ba may organizational structure at position pa kaya ang hirap lapitan? Actually, it's not. We are following the protocol of God. Kasi since God is a God of order, sabi ko nga po sa inyo, napaka-organize ng Diyos na even part of our body, inorganize niya, na pinagsama-sama niya yung gagamitin niya so that mapatakbo niya ng tama every part of the body. Right? Dito galing lahat yan eh. Hindi na makikilos ang kamay mo kung walang galing sa mata mo. Pag sinabi ng mata mo, abutin mo, aabutin niya. Hindi yan kikilos without it. At kung titingnan mo, since you are the head and part of the body, napaka-importante na if you are the head, lalo kang mag-dwell sa salita ng Panginoon. Amen? Kasi yun pala, if you are the head, at ikaw pala yung naging dila, kahit nasa head ka, lahat ng pinagplanuhan at inisip, kayang sirain nung dilang nandoon. At sino ang kayang makasira nun? Part of the head. Hindi naman talaga masisira yun ng kamay kasi wala siya doon eh. Pero yung mismong dandon, ang kayang sumira nun. Amen? Ganon din sa body of Christ. Kaya nga sabi natin, going back to the basic, we have to analyze, sino tayo dito? Sino tayo pagdating sa organizational structure na may mga nakakakita, may nakakarinig, kasi tayo yung pinagkatiwalaan ng Panginoon. Pero pag hindi pala tayo nagtulong-tulong, pagdating sa pinapagawa ng Diyos sa buhay natin, it will destroy the plan of God sa buhay ng bawat isa. So, napaka-importante pala as the body of Christ. Sabi nga po, kaya nga sabi niya, magiging, would that it make any less as part of the body? Pag sabihin ba na ikaw ito, tapos ayaw mo na, makakasira ba? Yes. Kasi we are one body. Meron nga pong isang istorya. Storya lang to kwento. Merong si Bibig at saka si Kamay nagkasamaan ng loob. Sabi nung Bibig, ayoko nang magsalita ng magsalita. Kasi pag nagsasalita ako, nagagalit kayo. Sabi naman nung Kamay, huwag ka nga magsalita. Kakasalita mo ng kakasalita. Utos ka lang naman ng utos sa akin. Abutin mo to, abutin mo to. Sabi niya, masyado kang bossy, pala utos ka. Sabi niya, di nagkasamaan sila ng loob. Noong nagkasamaan sila ng loob, sabi nung Kamay, nagugutom na ako, kaya lang galit ako kay Bibig. Di ako kukuha ng pagkain. Sabi naman nung Bibig, oo nga, nagugutom na ako. Paano kaya ako kukuha ng pagkain? Ayaw akong tulungan ng Kamay. So along the way, habang nagkakasamaan sila ng loob at nagmamatigasan sila, gutom na yung Kamay, gutom na rin yung Bibig. Hanggang mamaya, unti-unti silang nanghina. Siyempre, manghihina yung Kamay, ayaw na makakilos, nanghihina yung Bibig kasi walang nakakain. Hanggang sa, dahil unti-unti silang nanghihina, na-realize nila later on, wala palang magagawa pag nakipagtalo ko. Pahina ako ng pahina. Ayoko namang mamatay. Kasi pag nanghina ako, mamamatay ako. So, ang nangyari, nagkasundo ngayon sila. Sabi nila, sige, habang nagsasalita ka, hindi ako masasaktan. Tatanggapin ko yung sinasabi mo. Sabi naman ng Bibig, pag nagsasalita ako, pipiliin ko yung sasabihin ko para hindi naman makapanakit sa'yo. At dahil sa kanilang pag-uusap, nagkasundo sila, kumain ngayon sila. Kinuha nung Kamay yung pagkain, sinubo niya kay Bibig. Di ba ang ganda? Ninuya ni Bibig. Hanggang sa nangyari, pumasok yung nutrients inside the body. Di lumakas ngayon sila. Paglakas ngayon nila, nagawa nila yung dapat gawin. Yung mga ibang parts ng body, nalalabo na yung mata ko. Kaya lang ang problema, lalo siyang hindi pwedeng kumain. Kasi masama yung loob ng Kamay kay Bibig. Hindi naman masama ang loob ng Kamay kay mata. Hindi naman masama ang loob ng Kamay kay tenga, kay Bibig lang. Si Bibig ang kumakain. Apektado ngayon sila. Kaya kahit nagsasabi sila, ang problema, dahil sa ganon, nanghina ngayon silang lahat. Pero dahil sa pagkakasundo ng dalawa, kumain sila, yung panghina na apektuhan ng lahat.
yung pagkain na apektuhan yung lahat. Meaning, that is the body of Christ. Amen? Na kung titignan natin, anong naging susi doon? Nag-usap yung dalawa. Pero picture lang yun, ha? Hindi naman mag-uusap talaga yung kamay. Pero istorya lang. Diba? Pero kung titignan natin, nag-usap sila. Anong gustong ipunto ng Panginoon dito? Maaaring tayo, tumatayo tayong kamay. Pwede nating isipin na, ay kamay lang ako. Ang layo-layo ko sa head. Hayaan ko na yung head na kumilos dyan. Siya na lang ang tumingin ko ano yung kailangan sa body. Siya na lang yung gamuha ko. Ano yung kailangan sa body. Siya na lang ang kumilos. Sabi nung kamay. Kasi yan naman utos ang utos eh. Gawin nyo to. Mag-BS kayo. Mag-evangelize kayo. Hindi naman siya. Ako naman ang gagawa. Di ako naman ang aabot. Punta ko ng punta. So sometimes, ganun yung nararamdaman natin. At minsan, dahil ang layo natin, ito pa yung kamay, andyan pa yung head, meron pang liig at kung ano-ano, pakiramdam natin ang layo-layo. Pero hindi natin nakita, no matter whatever your position, nasa baba ka pa, at hindi kikilos ang paa para kumilos at lumakad, everything is useless. Amen? At once na nagkasamaan ng loob, kahit isa dito, kung ano ang plano ng Diyos, makakapasok ang enemy para pahinain ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya kung titignan natin, ganun pala yun. So kahit pala sino siya, at hindi tayo kumilos, at hindi natin tinignan na tayo ay importante as part of the body, dalang tingin lang natin, music team lang ako, attendee lang ako, wala akong ginagawa. Pero nakalimutan natin that if you are part of the body, any action na gagawin natin, magre-reflect sa buong katawan ni Kristo. Amen? Kaya minsan sinasabi nga pero mo pa ka. Ikaw ang bumibisita. How beautiful are the feet of those who bring good news. Ikaw yung bumibisita, kaya kahit ang galing-galing magturo ng isang taong, galing-galing magturo nila Pastora Lisa, nila Pastora Weng, nila Pastora Chi, pero walang paa na pumupunta sa bawat tahanan at magsasabi na pumunta tayo sa church. Walang paa na pupunta doon para yung salita magamit at sabihin na mag-invite pumunta tayo para makapakinig tayo ng salita ng Diyos. Kahit anong gawin na mensahe ng Panginoon, hindi makakarating sa puso ng isang tao. Amen? Sino ang kikilos nun? We are part of the body. Kasi kung lagi nating sasabihin na head kayo, kayo naman na nagdidesisyon, kayo naman ang ganyan, at hindi natin nakikita that without the support of every part of the body, the head will become useless. Nakita niya, narinig niya, gusto niyang magsalita, pero wala namang kamay na pupunta doon para abutin, wala namang paang gagamitin, wala namang mga binti. Paano mangyayari? At anong sabi niya dito? We are fearfully and wonderfully made by God. Lahat tayo fearfully and wonderfully made. Kaya ngayon yung sinasabi ko, if wonderfully made, in-arrange ng Diyos ang every part of our body according to His purpose. Kaya nga kung titingnan nyo ang module natin, anong module natin? The Smart Discipleship Program, Your Life in Christ, Reminder. Anong module natin? This is the head. Ano yung head? Personal knowledge. For what? For us to learn. At habang nag-aaral ka, anong ginagamit mo? Yung pong mata at tenga. Kasi habang nag-aaral ka, nagbabasa ka, nakikinig ka. Kasi faith comes from hearing and hearing and hearing and hearing the Word of God. Bago magre-register. At hindi yun limitado. Kaya nga po tayo may personal service. Anong ginamit pa? Kasi kahit may knowledge ka, lumago ang puso mo sa Panginoon, kung walang magagamit na paa para magdala ng salita, kulang. Kaya nga it's a full-rounded. At dito po yung witnessing. Why right? Because the right side, it is the mighty hand of God. If we are the mighty hand of God as King's Ambassador, lahat na natutunan natin ng knowledge, ng paglago at paglakad, ginagamit natin as the mighty hand, representative ng Diyos sa buhay na ito. Amen? Kaya nga po yan full-rounded. Kaya ang ating smart ay full-rounded, walang kulang. It is a complete package kasi makita natin that God is an organized God na ang gusto niyang mangyari kung merong head, merong part, pero walang less
sa body of Christ. Walang mahina, walang mali, walang mababa. Kasi lahat ito importante kasi lahat tayo nilikha ng Panginoon. Amen? Sunod na verse, in verse 17. Verse 17, if the whole body were an eye, how would you hear? Which is true. Kung puro matayan, anong itsura natin? Ang pangit, para tayong alien. Dahil sabi niya, or if your whole body were an ear, how would you smell anything? Alam niyo pa ba, napaka-importante na may naaamoy tayo kasi every time na may naaamoy tayo, hindi chismis lang ang naaamoy natin. Minsan parang may naaamoy akong chismis. Parang may babaho dito sa Hindi po, ang ilong hindi ginagamit sa pang-amoy sa chismis. Alam niyo kung anong ginagamit ng ilong? Umaamoy ng mga masasarap. Kasi once na naramdaman mo yung masarap, nakain mo yung masarap, ang intention mo, ipakain naman sa iba. Amen? My question. Ang naririnig ba natin na pag-aaral ng salita, naaamoy nating masarap? O naaamoy nating parang scrap na o basura na? Kasi pag naamoy nating scrap o basura na yan, syempre anong tendency? Itatapon natin. Ay, ang baho naman ito, ayoko nito. Pero pag naamoy mo yan na masarap, matamis na samyo sa harapan ng Panginoon, ang gagawin mo, kung anong naranasan mo, ipaparanas mo sa iba. Amen? Ano sabi niya sa susunod na verse? 18. But our bodies have many parts, and God has put each part just where He wants it. Ang ganda. Ang sabi niya, but our bodies have many parts. Sino ang naglagay? God has put part just where He wants it. Hindi nilagay ang parte sa katawan kung saan natin gusto. Ipinanganak tayo na inilagay na ng Diyos ang parte sa katawan natin kasi alam niya yun yung makakabuti sa atin. Then tignan natin sa body of Christ. Kung tayo ay inilagay hindi sa head, nilagay ka sa shoulder, nilagay ka sa kamay, alam natin na kung diyan ka nilagay, ikaw ang tamang tao sa kung saan ka inilagay ng Panginoon. Amen? Hindi mo pwedeng i-compare na sana head na lang ako kasi nandun ang tenga ng mata. Kasi mas alam ni Lord kung saan ka tama. Kaya kung inilagay ka sa pakiging kamay, ibig sabihin, yan ang galing mo, yan ang strength mo, gamitin mo yan para sa Panginoon. Kasi pag pinilit mong pumunta sa mata at hindi ka para sa mata, hindi ka effective kasi hindi ka doon nilagay ng Panginoon. Amen?